anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking YouTube membership, baka lang magustuhan nyo. How to join, pakiclick lang ang join button para makita ang aking mga exclusive perks na in-offer, like live streaming, kung saan pwede kayo magtanong, etc. Oh, 7 of Swords. Oh, sana ito na lang nandito at ito ang dito. Sabihin natin to, saka to. Ito muna. Yung ito. Ano nga ba to? Knight of Swords. Knight of Swords. Seven of Wands. Six of Earth. O Six of Pentacles. Ito. Queen of Swords. Pero ang bida muna natin. May bida tayo dito. Ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Pero since dalawa yung gender, magkakalituhan tayo. Okay? Kaya pipili na lang ako ng isang gender. Pero again, pwede nga rin to dun sa babae. Kung introvert. Kung extrovert. Pero dahil magkakalituhan tayo, mag-focus tayo sa subject na lalaki. Okay? Or masculine energy. So, ito yung possible description niya. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? Or sa kakilala nyo. So, ito yung description para makilala nyo kung para sa inyo ba itong reading or sa person nyo or kakilala. So, again, yun yung sinabi ko kaninang bida. Pwedeng may anak na siya. Kung walang anak, di kasal siguro. Pwede ring mayaman. Kung di mayaman, edi may business. Kung walang business, edi may trabaho. Pwede rin ang edad niya ay nasa 40 to 59 years old. So again, kunin nyo lang yung clue doon na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, sa kakilala nyo. Ano kaya itong Knight of Pentacles natin? Diba kinalarify natin ng 7 of Wands, 6 of Pentacles, Queen of Swords. So, ang dating sa akin, may someone na gustong
mag-take action. Ano yung action? Ilayo ang sarili mula sa drama. Ganon. Kumbaga, gusto lang niyang ilaan ang atensyon niya sa mga taong importante sa kanya. Gusto niya ng peace of mind. So again, yung tao dito, asahan natin na may gagawin siyang aksyon tungkol dun sa kakaharapin niyang problema. So ayaw niya ng drama eh. Sa madaling salita, magiging cold tong taong to. Sa period na to, cold o mapag-isa. So yun. So ngayon ay 6 of Cups tayo. Kasi ano eh, marami rin kasi meaning tong 6 of Cups. I-clarify na rin natin to. Okay? Bago ako mag-lead dito sa uli. 7 of Swords. Ang weird naman ito. Teka. So, magmumukha na ba tong reconciliation? Ayaw ng drama. Reconciliation. Kaya nung pangit nung dulo. Sabagay, di ko pa masabi kung pangit o hindi. Wala pa akong idea. Doon sa clarifier cards, hindi ko pa iniisip. May ending kasi tayo dito, oh. O transformation. So, sino tong lalaking to? Sino yung tao dito? Kasi, mukhang doon na rin tayo patungo eh. Sa reconciliation, pero wait lang.
Sino tong tao dito? Ano naman karelasyon niya to? Hindi. Sabi ko sana, third party situation. Pero parehas silang lalaki sa bagay. Yung LGBTQ naman, kinakasal na nga rin sila. May LGBTQ na may anak. Hindi pa rin talaga. Sabihin ko rin sana, ex. May heart, nagpalito sa akin yung heart So, iniisip ko, dati bang karelasyon to? Well, dating sa akin, ang mag-anak to, kadugo. Kadugo na nag-betray ng trust. Nung iba sa inyo, kadugo na malapit kasi may heart tayo so more like pinagkakatiwalaan. Kaya lang binitray ang trust nila for some reason. So dun to papasok. Baka yun na yun. Kaya wala nang drama kasi open na yung bida natin. Sa reconciliation, wala sa taong kadugo. Pero ang tingin ko, kung mag-e-effort yung tao na i-win back yung trust niya, doon may healing. Kasi may tayo Knight of Pentacles. So, ni-represent niya ng responsibility at hard work. So again, kung makikita nung bida natin na nag-e-effort naman yung tao para makipagbati sa kanya, patatawarin niya. Or kung yung kaaway niya yung magpa-first move, makipagbati, willing naman siyang magpatawad dito. Teka, ano ba nangyari? Ngayon, eto na, dito na tayo sa Seven of Wands. Yung Seven of Wands para lang din siyang eto snake. Seven of Wands, Seven of Swords pala to. Yung Seven of Swords para lang din siyang snake na may kinalaman sa betrayal, jealousy,
cheating, deception. So ngayon, ka-clarify natin to, di ba? Magic. Sakit ng ulo ko. Wait lang. Kasi may iba rin namang meaning yan, Seven of Swords. Pwede rin siyang cleverness. O toso. O pagiging inventive. Madiskarte. Kasi may 10 of Ten ba to? 10 of Cups na tayo dito. Ito naman ay Ace of Wands. Ito, Magician. Kasi yung Magician natin, ito na yung willpower na makipag-ayos. At yun nga yung problem. Ano yung naging problem? Ayan, betrayal. Diba nung kadugo? Willpower. Pero din ko ito magiging ano siya, courage. Kasi naglalagablab yung apoy. Kakaroon ng lakas ng loob o willpower na makipagbati. Yung iba sa inyo sa nakaaway nila, sa taong binitray ang trust nila, nanloko, pwede rin, nandin lang. O pinaasa sila sa wala. So yun yung tingin kong potential action na gagawin ng bida. Masyado siyang mabait, no? Wala namang masama. Ang masama kapag nasobrahan. Kasi pag nasobrahan siya sa bait, paulit-ulit lang siya ding nolokohin nitong tao. May downside din pala yun, no? Sobrang bait. Ito, tulad nito. Kindness din to, Six of Cups. Kasi pag sobrang bait nga, lagi nagpapatawad, lagi din siya lulukohin. Pero ang tanong, deserve ba? Tama lang ba na magpatawad siya sa ganitong period? Ay, ito na lang para mabilis. Yes or no natin dito. Ito. Oo daw. Pero para magkaroon tayo ng idea, tungkol saan ba yun? Ba't sila nag-away? Diba? Ano yung nilin lang siya? Excuse me.
Eh, ano tayo? Temperance, oh. Ano kaya yun? Ang dating sa akin, ano yung pinagawayan nila? All about idea? Ninakaw idea? Ginayang idea? Hindi ko rin maintindihan eh. Dagdagan nga natin. Kasi, anong negative na ginawa? Positive yung card na lumabas. Sumakit ang ulo ko. So, ano na to? Akala ng iba sa inyo, para siyang na-scam ba? Magmumukhang win-win solution kasi yung temperance. Yung akala ng bida ay magbe-benefit siya at yung kakilala niya. Para silang magbe-benefit sa idea na to. Like, ano ba? Investment? Or business proposal? May exploration kasi dito, oh. O expansion of something. So, baka nga business. Kasi magmumukha na rin tong growth. Ito. Growth. Dito. Ayan o tong damon. Actually, dito sa damon, hindi siya realistic kasi. Parang may awareness na yung tao o yung bida na di realistic yung pinapasok ng sitwasyon. Pero for some reason, nakalma yung utak niya dahil bigyan siya ng information para matanggal na ang kanyang agam-agam. Expansion o exploration. Tungkol doon. Ewan ko nga lang kung ano yun. So again, ang naisip ko lang naman ay business proposal o job offering, investment, any form ng activity na may kinalaman sa pera. Paluwagan siguro. Paluwagan or pautangan, papautang. Kasi pag ganito, business na to eh. Parang partnership. Kung saan parang kayo nagbe-benefit. Well, anyways. $25 na pala to. Basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3 para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo.
o sa kakilala nyo. General advice na to or prediction para sa period na to. So sabi, retreat. Time spent alone. Reflection on past and current situations. Ito naman, sacrifice. Giving up something now for a future reward. At ang uli, peace. Ito rin nga yung sabi ko kanina, peace. Umulit-ulit yung peace. Kanina, diba? Saan nga bang part yun? Basta, may win-win solution pa nga ako sinabi. Ayaw ng drama. So, sabi, peace. Peace and contentment are coming to you. Okay? Baka maayos pa yung gulo. Sa pagitan ng magkadugo, relative. Ganun eh. Biological na relative o basta kadugo. Kadugo nyo mismo, kadugo ng person nyo. O relative ng person nyo. Parang malapit lang kasi sa isa't isa yung mag-away dito eh. So, yun lang naisip ko. Kapamilya nyo mismo o kapamilya ng partner. Kasi ano eh, kasal yung bida eh, diba? Tama ba? Sa dami ng ginawa kong reading. Kalimutan ko na kung sino yung bida. Di ba yung kasal, yung lalaki? Ano nga ba yun? Wala na eh. Yun yung naalala ko eh. Kasal yung lalaki or may anak ako kung di kasal. Mayaman or kung di mayaman, may business. Kung walang business, may career. Diba? Sabi ko, tapos pwede rin 40 to 59 years old yung bida. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.